mapanghamon ang lugar na to. At hindi lahat ng sumusubok nagtatagumpay. Kasi sa ilalim ng tila payapang sapa na to, may mga nilalang na halos hindi mo makita, pero ramdam yan ng mga katutubong manidi. Isang maling galaw, isang iglap lang, at mawawala sa kamay mo ang pagkakataon. Mawawalan ka ng pagkain. Hindi ito simpleng paghahanap ng pagkain. Ito ay laban ng pakiramdam, laban ng bilis, at laban ng tapang. Dito sa bundok, ang buhay ng mga manidi. Bawat pagbungkal ng mga bato ay isang sugal. Sugal kung may mahuli ka o kung uuwi kang walang dala. Ano nga ba ang nagtatago sa ilalim ng sapang ito? At bakit nila kabisado nila ang bawat galaw nito? Samahan nyo kami mga kawad sa paghuhuli ng maliit pero masarap na amukok. Ito yung tinatawag nilang amukok mga kawild. Maliliit lang pero napakaliksi. Pero hindi sila mahirap hulihin kasi hindi naman sila naninipit. Ito ay mga freshwater crab. Sinyalis daw ito na kapag mayroon na mga amukok o mga katang o kimpi sa ilog, ibig sabihin malinis pa yung sapa. Kami oh. Kaya ngayong hapon sasamahan natin yung pamilya ni Ate Sara sa panghuhuli ng amukok, o mas pamilyar tayo sa tawag na katang o kimpi, o sa English freshwater crab. At ang mga freshwater crab na matatagpuan sa tropical na kagubatan dito sa Pilipinas, karamihan po sa kanila ay endemic. Ibig sabihin kapag nawala sila sa isang lugar, maaaring hindi na natin sila makita kahit saan pa sa mundo. Ang isa pang nakakagulat na katotohanan, ang mga amukok ay may kakayahang huminga kahit nasa lupa, basta't basa ang kanilang hasang. Kaya kung mapapansin nyo, kaya nilang mabuhay kahit hindi sila nasa tubig. Ang mga amukok ay kumakain din ng mga nabubulok na dahon at organismo, kaya tumutulong sila sa pananatili ng balanse ng ekosistema sa ilog at sa kagubatan. At higit sa lahat, ang kanilang kakayahang magtago, maghukay ng lungga at makadama ng galaw sa paligid ay patunay ng kanilang mataas na adaptasyon sa kapaligiran. Kaya ang simpleng pagdukot sa putik o sa ilalim ng bato ay isang komplikadong gawain ng buhay na matagal nang umiral bago pa man tayo dumating. Tignan mo si Ate Sara mga kaweldo. Hindi lang basta matalas ang paningin, kasi sabi nila dapat mahusay din ang pakiramdam mo sa panguhuli ng amukok o katang kung tawagin sa atin. Parang may sariling wika yung sapa na sila lang ang nakakaintindi. Laki! Laki po! Mama! Pagod! Tambang kayo di! Nakahuli si Balot ng ulang. Huli po. Huli? Huli mga kawad. Siyempre hindi lang amukok o kimpi ang nahuhuli nila dito sa sapa na ito. Nakakahuli din sila ng kung tawagin ay ulang. Dalawa na oh. Freshwater shrimp ito mga kawad. Kaya lahat ng biyayang nakukuha nila sa kalikasan, yun yung nagiging pagkain nila. Walang shortcut yun kasi direkta nilang kinukuha sa kalikasan, samantalang tayo sanay na shortcut, binibili na lang natin yung mga pagkain natin, di ba? Si Balot nga pala mga kawild, isa siya sa anak ni Ate Sara. Kasama natin yung buong pamilya ni Ate Sara, maliban kay Kuya Cesar na asawa niya. Kasama natin yung mga anak niya na nanghahanap ng pagkain na magiging hapunan nila dito sa maliit na sapa na ito. Huli. Yung nakikita natin ngayon, yan yung kultura na hindi natin basta mababasa sa libro. Kasi yung kaalaman taglay nila ngayon, ipinasa yan sa kanila ng mga nakakatatandaan nilang mga ninuno. Hanggang ngayon, pinakikinabangan nila. At dito ka talaga mapaisip mga kawad. Kasi tayo sanay na sa shortcut. Binibili na lang ang pagkain para mabilis. Pero sila, tinan mo, walang shortcut. Ang pagkain nila, direkta pa nilang kinukuha sa kalikasan. At alam niyo po ba yung ganitong paraan ng pamumuhay nila? Hindi lang ito basta paghahanap ng pagkain. Ito rin ay isa sa paraan nila para manatiling konektado sa kalikasan. Kita natin wala silang sinasayang. Kung ano ang mahuli, yun ang magiging pangulam. Pero baka sabihin natin, napakaliliit naman, bakit kinukuha nila? Yun po kasi talaga yung natural na size ng mga kimpi. Hindi na talaga yung lumalaki. Yan na talaga yan. Pero masarap yan. Sa tagal na namin pakikisama dito sa tribong ito, natuklasan namin na kung ano yung ibinigay ng kalikasan, yun na yung magiging pangulam nila. Sapat na yun. At siguro, yun ang isa sa pinakamalalim na aral na pwede nating matutunan sa kanila.
Kaya yung nakapanood natin ngayon mga ka-wild, ito yung uri ng buhay na unti-unti nang nawawala. Pero patuloy pa rin nilang pinangahawakan. Laki. Wow. Laki ulang. Nahuli na rin. Pagkakas. Ay, na tubig. Ano tubig? Ha? Matapos ang wala pang isang oras na paghahanap ng mga pagkain sa sapa, tumigil na ang pamilya ni Ate Sara. Kumuha lang sila ng sapat, hindi sobra, hindi kulang. Yan yung matagal ko lang na-realize sa kanilang kultura. Hindi sila kumukuha ng labis, kinukuha lang nila yung sapat para sa araw na ito, para sa kailangan nila. Ito na na. Malaot na jo. Magpiliga jo. Tama. So ngayon mga kabad, nangunguha sila ng dahon ng dukalang. Nagluluto daw sila yung pamilya ni Ate Sara ng kimchi na ibinalot sa dahon ng dukalang. At sa pag-uwi nila, may bitbit na silang kaunting katang at pagkatapos ay ilang peraso ng dahon na dukalang. Sapat na yun para sa pamilya ni Ate Sara ngayong gabi. At titignan po natin kung paano nila yon niluluto at kung anong kalagayan ng tribo paggabi na sa tuktok ng bundok. Na ito po. May nahuli din pala silang malaki, pero hindi daw ito kimpi. Anong lahi ito, Carlo? Kahang po. Kahang. Ito talaga yung lumalaki. Pero yung mga kimpi, ito talaga yung po yan, normal size. Kaya kinukuha nila kahit maliliit lang. Kasi ito na talaga yung matured size. Matured size niya. At dahil nga maliliit yung kimpi, ang pinakaparaan daw nila para makain yun. Babayuhin nila. Kukunin lang yung katas, saka ilalahok sa dahon ng dukalang. Tignan mo. Hindi. Hindi. Ngayon naman inihahanda ni Grace saka ni Ate Sara yung dahon ng dukalang. Habang binabayo pa rin ni Carlo yung mga katang. Yung ito nga palang dukalang mga kawild, kadalasan tumutubo lang ito sa mga gubat, sa mga bato, sa mga basang lugar. Ito yung madalas na maging pamalit nila kaya sa dahon ng gabi. Pero sabi nila, mas matigas to sa dahon ng gabi. Ate Grace, Opo. mas matigas daw to sa dahon ng gabi. Kaya ang ginagawa nila, lalabusan. Ano? Opo. Parang ilalaga tapos itatapon ng sabaw saka lulutuin. Simple lang yung paraan, saka sa kagubatan lang ng galing talaga yung madalas na magiging pagkain nila. So, titikman natin mamaya. Sana panoorin nyo hanggang sa matapos yung video ito. At sasabihin ko sa inyo kung anong lasa. Sa kabundukan talaga madalas makikita yung tahimik ngunit masiglang paraan ng pamumuhay ng mga manidi. Araw-araw naghahanap sila ng pagkain sa sapa, sa gubat, minsan sa kanilang mga taniman. At alam mo ba, karamihan sa pagkain nila direktang galing sa kalikasan. Hindi tulad natin mga unat, kung tawagin nila, hindi sila umaasa sa tindahan. Ang bawat pagkain nila mula sa katang, gulay na tulad ng dukalang na niluluto ngayon ni Ate Sara, hanggang sa prutas na nakukuha nila sa gubat, pinaghihirapan nilang makuha at inihahanda ng maingat. Bukod dyan, bahagi rin ng kanilang araw-araw na buhay ang pagtuturo ng kaalaman sa kabataan, kung paano manguhuli, maglilinis at magluluto. Dito nila natutunan ang tiyaga, pasensya at paggalang sa kalikasan. So yung nakita nyo mga kawild, sinalaan nila yung dinurog nila na katang para yung mga shell ay hindi sumama sa magiging lahok ng pagkain. At sa simpleng paraan ng pamumuhay ng mga maridi, natuto tayo ng isang aral. Sapat na yung binigay ng kalikasan basta marunong tayo magpahalaga at rumispeto. Inabot na tayo ng gabi mga kawild. At dito sa tuktok ng bundok na ito, may 4 na bahay na walang kuryente. Talagang walang kuryente. Yung ibang katribo nila na nasa baba ng bundok na ito, yun, medyo may kuryente doon. Pero dito wala. Kaya ang buhay ng mga katutubo dito, sanay sila sa dilim. Sanay silang mabuhay ng walang kuryente at ilaw. Yung bang gumigising sila sa liwanag ng araw, pagkatapos natutulog sila kapag lumubog na ito. Pero kahit madilim ang gabi, alam nila kung paano maglakad, maghanap ng pagkain, magluto ng pagkain, maghanda ng hapunan gamit lang yung liwanag ng apoy o buwan. Sanay na yung kanilang mata at pandama sa dilim, kaya madali nilang nagagawa yung kanilang mga gawain.
Ang simpleng pamumuhay na ito ay nagturo sa kanilang tiyaga, pag-iingat at respeto sa kalikasan. Sa gabi, ramdam mo ang koneksyon nila sa paligid at ang tradisyon ng kanilang tribo. Kaya kapag madilim na ang paligid, mararamdaman mo yung koneksyon nila, yung espesyal na koneksyon nila sa kalikasan. Ito na mga kawild, inabot tayo ng dilim bago maluto. Kasi pinakuluan pa yung dahon ng dukalang para lumambot. Ang ano? Yung lasa ng dukalang, may ahambing mo talaga siya sa lasa ng gabi. Pero meron siyang kakaibang lasa na sa kanya mo lang malalasahan. Dahil ginataan siya, saka may halo na katang. Naging malinamnam yung lasa niya. Pero hindi matamis kasi yung katang, nagdagdag siya ng lasa na sa kanya mo lang matagpuan. Medyo nati, na earthy. Masarap. Masarap talaga yung simple lang ano, mga kabal. Pag ganito yung pagkain mo, makakarami ka talaga. Kaya na po kayo. Ubus na nga. Saka pala mga kabal, kasi kuya si Sar. Kaya yung asawa natin, Sarah. Anong oras na po kuya? Alas 6 na po. Madilim na dito. At dito sa tuktok ng bundok, wala ditong kuryente. Kung nagkakainan, sama-sama. Pagkatapos ng kain, tulog na. Kasi wala ka na ibang gagawin. Gabi na, madilim na. Pero dito, pag sikat pala ng araw, gising na agad ang mga katutubo. Gagawa na uli sila ng mga gawain nila katulad ng paghahanap ng pagkain. Muli, maghahunting sila. Sarap pala talagang dukalang. Magkaon ka ko, magkain ka. Magkaon ko, nodet lang yung bedo dito. Ate ka doon depeng. At ka doon balay po doon. Pero syempre sa araw na to mga kawail, hindi lang tayo basta umakyat sa tribo para lang mag-vlog at i-document yung araw-araw na pamumuhay nila. Magdala rin tayo ng tulong para sa kanila. Mga groceries to. Bagaman almost 2 kilometers to away from road. At ito ay paahon ng paahon ng paahon. Pero pagsikapan pa rin natin mga kawail na irating yung tulong para sa kanila. Sa vlog natin ngayon, napatunayan natin kung gaano kasimple yung pang-araw-araw na buhay dito sa bundok ng mga katutubo. Yung pagkain nila, direkta nilang kinukuha mula mismo sa kalikasan. Napakasimple ng buhay dito, lalo na paggabi kasi nakita natin walang kuryente. At syempre, nagpapasalamat din po tayo kay Kapitan Silso sa kapitan ng tribong ito. Pagpapahintulot nila na mabidyuhan yung kanilang pang-araw-araw na gawain dito. At sa kung meron man tayo natutunan sa bidyong ito, yung maging kontento, mapagpasalamat sa kung ano man ang meron tayo na ibinibigay ng kalikasan. So ito na po mga kawail, pinaghatian na po ng tribo dito. Meron po ditong 4 na maliliit na bahay. Maraming salamat po mga kawail sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming mga kwento. Dahil sa inyo, mas marami pa kaming naabot na lugar at mas marami pa kaming natutulungang pamilya. At sa aming mga sponsor, maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan at sa malasakit. Sa tulong nyo, hindi lang kami nakakapagbahagi ng kwento, kundi nakakapaghatid din kami ng tulong at pag-asa sa mga nangangailangan. Sana ipatuloy po nating suportahan ang ganitong mga adikain dahil sa maliit na paraan, may malaki tayong nagagawang pagbabago. Muri, maraming salamat po kay Ma'am Francis Christine Pag-Oregon. Maraming salamat po, napasaya mo yung munting tribo dito. Salamat! Salamat po. Sa Pasig. Si Kuya Efren po, siya po yung pinakang matanda dito sa tribo. Dating kapitan ng tribo. Ano po Kuya Efren? Siya po. So maraming salamat din mga kawail sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na panonood. Kayo po yung dahilan kung bakit nagpapatuloy yung ganitong mga gawain natin. Kasi sa inyong pagtulong, sa inyong malasakit, sa inyong mga panalangin, marami tayong buhay na natutulungan. Maraming salamat. Siya nga pala mga kawail, bali yung pinadala ni Ma'am Christine ay 6,000 pang grocery. Nag-grocery po tayo ng halagang 5,200, so may tirang 800. Nagasolina na tayo ng 300, kaya may tira pa pong 500 pesos. Bibigay po natin to sa pamilya ni Kuya Cesar. At ay, nahulog yung 100. 500 pesos po. Yan, sa inyo na po. Ang bilin po ng ating sponsor ay
para sa mga bata. Pero grocery na po ang binili natin kasi para sa mga bata po, para lang may pagkain. Ano. So ano pong trabaho nyo ngayon, kuya? Anong ginagawa? Nagkakabod na lang po at kasi po wala pong trabaho ngayon. Mahirap po ngayon ng trabaho. Gawa po nung wala pong lagasin ngayon na kuprahin po dito ay. Kaya ganito na lang po, nagtsatsaga na lang po kami sa pagkakabod para may makakain. Napakasipag po ng mga katutubo dito, mga kawail. Yung pagkakabod po ay pagmimina ng ginto sa sapa, small scale mining. So may galing din po maghanap ng ginto yung mga katutubo dito. So once again, maraming salamat.